Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, sub-leader ng Dawla Islamiyya at apat na iba pa nasawi sa operasyon sa Cotabato. Extradition ni Kibuloy formal nang hiniling ng gobyerno ng Estados Unidos. 2 patay, 1 sugatan sa landslide sa La Trinidad, Benguet. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 5 hinihinalang miyembro ng Dawla Islamiyya Hassan Group, kabilang ang sub-leader nito matapos mauwi sa engkwentro ang paghahain ng warrant of arrest ng pulisya at militar sa barangay Inugug, Pikit, Cotabato noong Huwebes, Agosto 6. Kabilang sa mga nasawi ang umano'y sub-leader ng grupo na si Marhum Ismael alias Marhum, na itinuturing na top 1 most wanted person sa BARM at Maguindanao del Sur. Halim Sansawi Usman, top 2 most wanted sa BARM, at Ali Hassan, top 3 most wanted sa Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat, pinaputukan umano ng mga sospek ang mga operatiba nang ihain ng kanilang mga warrant, kaya nauwi sa palitan ng putok ang operasyon. Narecover din sa lugar ang service firearm ni Patrolman Apollo Pagurayan, isa sa mga polis na nasawi sa ambush sa Lambayong, Sultan Kudarat noong Hulyo 7, 2026. Iniugnay ng pulisya ang grupo sa serya ng mga ambush, pambobomba at iba pang mararahas na pag-atake laban sa mga otoridad at sibilyan. Formal nang hiniling ng pamahalaan ng Estados Unidos ang extradition ni Pastor Apollo Kibuloy upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa Amerika. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA kahapon na kanila nang natanggap ang request na kanila namang inendorso sa Department of Justice o DOJ. Batay sa inilabas na wanted poster ng Federal Bureau of Investigation o FBI, kabilang sa mga kinakaharap na kaso ni Kibuloy ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Noong Enero 2022 nang maisama sa listahan ng mga wanted ng NBI ang founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kasalukuyang nakapiit si Kibuloy sa Pasig City Jail habang nahaharap sa mga kasong child sexual abuse at qualified human trafficking sa Pilipinas. 2 empleyado ng isang bulaluhan ang nasawi habang isa naman ang nakaligtas matapos matabunan ng pagguho ng lupa ang kanilang pinagtatrabahuhang establishmento sa barangay Silan, La Trinidad, Benguet nitong Huwebes, Agosto 6. Ayon sa Procar, nagtatrabaho ang 3 biktima sa kusina ng JML Bulaluhan nang kumuha ang likurang bahagi ng establishmento dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay at Habaga. Isang 55 anyos na lalaki ang nailigtas at isinugod sa ospital, habang ang 2 cook na edad 31 at 66 ay nasawi. Formal lang tinapos ng mga otoridad ang rescue at retrieval operations matapos ma-recover ang lahat ng mga biktima. Ipinag-utos na rin ng mga otoridad ang evacuation ng mga residente sa kalapit na lugar dahil sa paglambot ng lupa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.